Kamahalan. Maaari na kayong umalis. Masusunod po. Maganda ba rito? May ahambing sa Qingqiu. Napakaganda. Ang lawa ng lotus ang pinakamaganda sa makalangit na palasyo. Xiaoxin, hindi ko nais dalhin ka rito ng palihim. Bigyan mo pa ako ng panahon. Ipakikilala kita sa lahat at hihikayatin ko sila na magbigay pugay. Kamahalan. Liansong, Siya ba yung mula sa kuweba ng Soro ng Qingqiu? siya ang alipin na inuupahan ko. Nais kong paglingkuran niya ako. Bakit, Liansong? Mayroon ka na rin bang natitipuhan sa aking mga alipin? Tinatanong ko lang kung mula siya sa kuweba ng Soro ng Qingqiu. Yan ba ang sabi ni Yeo, ha? Siya ba ang alipin ni Bai Chen? Tama ka. Sangji, wala nang oras. Bago bumalik si Ama, ihatid mo na sa Qingqiu ang munting ahas na yan. Hindi. Bawal kang umalis. Ako na lang. Dahil nadala ko na siya rito, hindi ko na siya ibabalik. Kailangan malinaw sa iyong lahat. Malaya kang umibig, ngunit hindi sa tulad niya. Hindi ba ako maaaring pumili? Ako ang ikalawang anak ng makalangit na emperador. Sa digmaang 70,000 taon na ang lumipas, naglaho ang kaluluwa ng dakilang Diyos. Ang mga pinuno ng pangkatumututol na kay Ama, nais niyang may maikasal sa Qingqiu upang manatili ang katayuan niya. Ang kailangan mo Tama lang na. gawin ay... Alam ko na yan. Ayoko mapagalit ang Qingqiu. Mabuti naman kung ganun. Ayos lang na ipakasal mo ko kay Bai Chen. Ngunit alipin niya ang gusto ko. Pakakasalan ko rin siya. Ngunit hindi maaari yan. Hindi pa nga kayo naikakasal ni Bai Chen. Ngunit dinala mo na rito ang kanyang alipin? Pareho mo pa silang nais pakasalan? Bakit? Gusto mong pagtawanan si Bai Chen dahil pinili mong munting ahas na yan? Kamahalan. Ibalik mo na ako pakiusap. Xiaoxin, huwag kang mangamba. Liansong, tama ka. Ito ang makabubuti, Samji. Pag nakabalik na si Ama, sasabihin kong hindi natuloy ang kasal namin ni Bai Chen. Pagkatapos nun, tsaka ako siya pakakasalan. Aatras ka sa kasal. Anong sabi mo? Atras ka sa kasal! Ama, ang buong akala ko kasi, bilang prinsipe ng makalangit na tribo, ang pagpapakasal ay pagtatanghal lamang para sa makalangit na tribo. Hindi nga ba? Bago ako nagtungo sa Qingqiu, yun din ang akala ko. Ngunit nang makarating na ako ron, hindi ko nakita ang kasintahan kong si Bai Chen. Nag-iwan lang siya ng mensahe. Natutuloy na siya sa pagninilay. Iniwan niya ako sa kuweba ng Qingqiu. Kahit nalabag sa aking kalooban, sinunod ko kayo at sinundan ko siya ron. Nagawa kong maghintay ng matagal. Ang paghihintay ko, umabot ng 1 buwan. Naniniwala po ako na mapagmataas si Bai Chen ng Qingqiu. Hinahamak niya po tayo. 1 buwan kang naghintay? Kahit 30 taon pa, maghintay ka lang ron! Isa pa, hindi lang siyang imperatrice ng silangang Qingqiu. Pumayag siyang pakasal sa prinsipeng tulad mo. Ano pa ba kayong mahihiling? Ngunit Ama, ako po ay... Sangji, may nais ka pang sabihin? Ama, sana'y... Hulaan ko kung anong nais mong ipahiwatig. Habang nasa Qingqiu, umibig ka ba sa ibang babae? Magsabi ka ng totoo! Hindi ako mangangahas na suwayin ang utos niyo sa akin. O sige. Mga kawal, dali ng ahas na pumasok sa makalangit na palasyo. Doon sa Qingqiu, paano mo siya nakilala? Makalangit na emperador.
Hindi ko po siya kilala. Nakalimutan mo na siya. Huwag mo siyang titigan! Sa makalangit na palasyo, prinsipe ka man o apong lalaki, dapat isang tabi ang pag-ibig. Ipinapakasal ka, alang-alang sa makalangit na tribo at alang-alang sa mundo. At hindi yun dahil sa pag-ibig. Hindi ka niya ililigtas. Hindi siya mangangahas. Kamahalan, hindi ko po talaga siya kilala. Itapon ng munting ahas na pumasok dito. Sa tribuna ng Diyusan! Aba, Kamahalan, maawa po kayo! Maawa hindi niyo maaari gawin yan! Ako ang sumuway sa inyo. Walang kinalaman si Xiaoxin. Anong sabi mo? Kahit alipin ni Bai Chen si Xiaoxin, siya ang aking iniibig. Nakikiusap ako, Ama. Huwag niyo na akong ipagkasundo kay Bai Chen. Pakakasalan ko si Xiaoxin. Pagkatapos ng lahat, nais mo pa rin siyang pakasalan? Opo, Ama. Siya lamang ang babae na nais kong pakasalan. Wala kang silbi. Itapon ng munting ahas sa toring bilangguan. Hanggat hindi kayo pinag-uutos, walang maaaring lumapit sa kanya. Ama! Sa toring bilangguan ng demonyo! Ama! Tingnan natin ngayon kung hanggang kailan siya tatagal doon. Inakit niya ang sarili kong anak. Hindi niya ako inakit. Maniwala kayo na iniibig ko siyang tunay. Sanji, yung kawalan mo ng silbi, ipinapakita mo pa sa iyong pamangkin? Ayusin mo ang pagyukod. Yewa, Bakit po, kamahalan? hindi katulad ng iyong tiyuhin. Napakalaki ng tiwala ko sa iyo. Ikaw ang susunod na emperador. Sa makalangit na palasyo, maaaring marami kang konsorte. Ngunit huwag mong hayaan na diktahan ka nila. Isinilang kang nakalaan sa mundo, hindi sa iisang babae lamang. Nauunawaan ko po. Makalangit na emperador. Mahal na prinsipe. Bakit ka naparito? May ulat po tungkol kay Jongrong ng Daigdig na Mortal. Ipaubaya ko nito sa inirang na prinsipe. Sa gintong halimaw na leyon, napakawala na Chingsang. Ikaw na ang bahalang magpaamo. Makatutulong ito sa iyo bilang paghahanda sa pagtanggap ng tatak. Opo. Mahal na prinsipe, isa lamang ang inyong pakatatandaan. Ano yan? Pag hinuli niyo ang gintong halimaw na leon, huwag sanang madamay ang tadhana ng mga mortal. Kapag nakipag-ugnayan tayo sa kanila, magugulong pa nilang tadhana. Hindi po makakatulong yon. Ikaw ang bahala sa daigdig ng mortal. Hindi ko yun pakikialaman. Masusunod, mahal na prinsipe. Makalangit na emperador, tapos na po ang takdang aralin ko. Alam mo ba, nung araw, napakatalino rin ni Sanji. Ngunit hindi siya kasing husay mo. Dahil dyan gagantimpalaan kita. Anong nais mong makamit? Nais ko sanang makita ang aking ina. Bali walang mabuting ina. Ikaw ang kalili ko balang araw. Hindi ka mapanalaki ng maayos ng iyong ina. Tuturuan ka lamang niya na magpasya ng hindi tama. Para sa iyong ikabubuti, ayoko magtungo ka ron. Nais ko lamang po sanang makita ang aking ina. Ay, tulutan lang kita. Kung magiging dakilang immortal ka, bago ka mag-20,000 taon. Ang kulog na yan ay hindi po pangkaraniwan. Yan ang kailangan niyang harapin bago maganap ang pag-akyat. Pag hindi niya nakayanan, ikamamatay niya. Ang kamahalan, 20,000 taon pa lang. Tumahimik ka. Mayroon po tayong kasunduan na pag naging dakilang immortal
akala ko bago ako mag-20,000 taon, papayag kayong makita ko ang aking ina. Napagtagumpayan ko ng pagsubok at ang pag-akyat. Kailan ko po kayo maaaring makita ang aking ina? Si Ewa, dalhin mo sa kanyang ina. Salamat po, Ama. Yewa. Nag-iisa lamang ang aking anak. Mula nang siya ay isilang, siya ang itinalaga mo bilang hinirang na prinsipe. At winalay mo siya sa akin ng 20,000 taon, ni minsan ay hindi ko siya nasilayan. Bakit? Maraming sugat ang buo niyang katawan. Ang isilang sa makalangit na palasyo ay hindi pala tunay na biyaya, kung hindi isang sumpa. Si Ewa nga haliling emperador. Nararapat lang na siya'y aming pahalagahan. Walang silbi ang pagiging emperador. Kung ikalulungkot lamang niya, mas mabuti pang magmana siya ng lupain o maging taga-igib ng tubig kesa nasa palasyo siya. Ina, huwag niyo na pong sisihin si Ama. Ako ang may kasalanan. Alam ko nga harap ako sa pagsubok, ngunit nagsuot ako ng mapusyaw na damit. Mula ngayon, magsusuot na ako ng damit na matingkad upang kung mamantsahan uli ng dugo, hindi na po sasama ang inyong loob. Tignan mo nga. Yan ang natutunan mo sa iyong ama at sa makalangit na emperador. Pag nagpalit ka ba ng damit, hindi ka na masusugatan. May itatago mo lamang yon sa aking paningin at hindi mo papansin ang iba. Ang iyong pananahimik at pagtitiis sa pagdurusa, yan ang magtutulak sa iyo upang magalit. Gising ka na pala. Bakit nandito ka? Dinalhan lang kita ng makakain. Heto. Sino kaya yung anino? Bakit napapadalas ang kanyang pagpapakita? Isa kaya itong masamang pangitain? Yawa, ginawa kita ng maraming damit. Bakit ba lagi ka nalang nakaitim? Mukhang napakalungkot. Hindi ka mukhang makisig na binata. Nabalitaan ko na si Prinsipe Sangji nagtungo sa Qingchu upang alokin ng kasal si Bai Chen. Ngunit umibig daw sa kanyang alipin. Sa aking palagay, mas mabuting pakasal siya sa munting ahas. Ang balita ko rin, si Bai Chen pala, hinirang ng emperatris. Mataas na ang pwesto. Tayong dalawa mas bata kaysa sa kanya. Kung doon siya titira sa makalangit na palasyo, baka tayong dalawa lalong mahirapan. Yawa! Yawa! Ayon sa emperador, bawal lumapit sa toreng bilangguan. Wala kang galang. Pati ba ako iyong pipigilan? Tumabi ka. Tumabi kayo! Kamahalan, magpaawat kayo. Ano? Sangji! Sangji! Ito ang kautusan ni Ama. Huwag mo na silang pahirapan. Hindi ko alam kung si Xiaoxin ba ay buhay pa. Paano ako mapapanatag? Ako na ang susubok. Ipinag-utos na walang lalapit sa tore dahil baka nakawin ng munting ahas. Ngunit walang ibinili na bawal siyang kausapin.
Tama ba ako? Sangji, kausapin mo muna. Alamin mo ang lagay niya. Tsaka tayo gagawa ng plano. Sandali. Huwag kang gagawa ng pagsisisihan mo. Xiaoxin, naririnig mo ba ako? Xiaoxin! Xiaoxin! Kabahalan! Xiaoxin, sinaktan ka ba ng mga halimaw sa loob? Kabahalan! Bukod kay Tia, ikaw lang ang mabait sa akin. Sa loob ng 80 taon, nilaya sa akin ang makilala ka. Kabahalan! Kabahalan! Xiaoxin! Xiaoxin! Kabahalan! Sangji! Sangji! Yewa, humanap ka na ng isa o dalawang konsorte. Meron ka na bang napupusuan? Wala po. Ikaw talaga. Wala kang interes sa mga babae. Ang tiyuhin mong si Sangji, nakahanap ng mabuting pakakasalan. Kinaiigitan yun ng karamihan. Ngunit ayaw niya nang ituloy. Narito po, si Prinsipe Sangchi. Nariyan siya? Pinagmumuni-muni ko siya sa kanyang silid. Paalisin mo na. Subalit, nakaluhod po siya sa bulwagan ng Sichen. Tila hindi ko mapapaalis. Papasukin mo na. Opo. Umalis na kayo. Hindi mo kailangan lumabas. Opo, kamahalan. Tiyo Sangji. Ama. Nakadarama ka ng iya? Hindi na kailangan. Dahil umibig ka sa isang ahas, magiging katatawanan ka na sa buong mundo. Pamangkin mo lang ang kaharap mo ngayon. Bakit ka pa nahihiya? Anong kailangan mo? Ama, aking hiling. Palayain si Xiaoxin. Maawa na po kayo. Hindi ako madadaan sa pakiusap. Hindi na magbabago ang aking isip. Huwag niyo na po sana akong pahirapan, Ama. Kung ipipilit ninyong inyong pasya, hayaan niyo na ako mamatay kasama siya. Handa ka mamatay para sa kanya? Prinsipe ako ng makalangit na tribo, ngunit hindi ko mapangalagaan ang iniibig kong babae. Mas nanaisin ko pang mamatay na lang. O sige. Bahala ka. Ganyan pala ang aking anak. Makinig ka mabuti, Sangji. Kung nais mong mamatay, bahala ka. Ngunit ang buhay ng isang ahas, nakasalalay pa rin sa mga kamay ko. Usakin mo na ang iyong kaluluwa. Kapag patay ka na, pagturusahin ko na ang ahas na yon. Bakit niyo po ba pinahihirapan si Xiaoxin? Hangad ko lamang na pumili ng aking konsorte. Bakit hindi ko yun maaaring gawin? Kung nais mo, hindi kita pipigilan. Subalit sinusuway mo ako dahil sa babae. Magpapakamatay ka para sa kanya? Bilang prinsipe ng makalangit na tribo, nararapat kang maging patas sa tao o bagay. Ngunit sumusuway ka nang dahil lamang sa babae. Hindi ko sinasadyang pagdusahin siya. Ikaw ang nagpapahirap sa kanya. Umalis ka na.
Si Prinsipe Samji, hindi marunong magpasya. Makalipas ang ilang araw, nabalita na sa mundo ang kanyang pag-atras sa nakatakdang kasal. Hindi maling umatras siya sa kasal. Subalit, isang hamak na alipin ang ipinalit sa aking anak. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Sa ganang akin, hindi yun dapat hayaan. Tama ka. Hindi yun dapat hayaan. Tutungo tayo sa palasyo. Ha? Teka, sandali. Hindi ba dapat sila magtungo rito? Hindi mo pa ba alam? Ang iyong anak na pinagtatawanan ng buong mundo, 5 araw nang nasa gubat ng Melokoton. Maging siya man, ayaw na ring pakasal sa kanya. Ito na ang pagkakataon mo upang umatras sa nakatakdang kasalan. Ano? Tayo nga atras? Oh, at hindi lang tayo aatras. Pagbabayarin din natin ang makalangit na tribo. Nakatulog ka na mahimbing sa loob ng 5 araw. 5 araw na ba ako natutulog? Sa makalawa, wawasakin na ni Chingsang ang batingaw. Ewan ko kung makakabalik pa ako. Pagmamasdan ko na ang guba ng peach blossoms. Mukhang malalim ang iyong iniisip. Nababagabag ka dahil si Sangji umatras sa kasal? Dahil kay Songji? Nung ako pa si Siyen, nagkakilala na kami. Wala naman akong pagtingin sa kanya. Ano naman kung umatras siya sa kasal? Bakit naman ako malulungkot? Mabuti kung ganon. Tayo na. Baijan, may tanong ako. Kung di ba nakulong si Chingsang sa loob ng 70,000 taon, ano na ang itsura ng mundo? Kung di nakulong si Chingsang, buhay pa ngayon si Moyen. At kung buhay si Moyen, ang mundo ay magiging tunay na mapayapa. Tama. Kung buhay ang guro, tiyak na mapayapa ang mundo. Nga pala, Baijan. Si Ikasham, di ba dapat narito siya sa gubat ng peach blossoms? Si Ikasham? Hindi pa bumabalik mga ilang araw na. Baka babalik siya sa araw na ito. Paano mo nalaman yun? Nakalimutan mo na bang ngayon ang iyong kaarawan? Kahit 1,000 taon ka nang nabubuhay at pangkaraniwan lang ang iyong kaarawan. Mula bata kayo, kasama mo na siya. Mas kapamilya ka pa niya kaysa sa kanyang mga magulang. Kaarawan mo ngayon kaya natitiyak ko na babalik siya. Napakabagal ko. Paglagpas ko rito sa gubat, Chinchu na. Heto na ako. Hindi ko sinasadyang mapadpad sa gubat. Nakikiraan lamang ako. Ako si Bai Fangju ng Jingchu. Huwag ka magalit! Emperador Dongwa! Sino ka nga ba? Si Emperador Dongwa. Ha? Hanggang kailan mo kaya yakapin ng ganyan? Ikaw si Emperador Dongwa? Mukha bang hindi? Hindi. Nakita ko ang larawan mo sa aklatan ni Juyen. Hindi mo kawangis? Ni Juyen? Si Juyen, ang kataas-taasang Diyos. Anong kaugnayan mo sa kanya?
Anak ako ng emperador ng Hilagang Qingchu. Apo ng Sorong may 9 na buntot. Magandang araw, Emperador Donghua. Mula ka sa pamilya ng Bai. Hindi ko akalaing takot ka sa gintong halimaw na leon. Hindi ka pa umaakyat bilang dakilang immortal? Hindi pa. Dahil iniligtas mo ang aking buhay, susuklian ko ang iyong kabutihan. Wag na. Anong gagawin ko ngayon? Ang turo ng aking tiyahin, sa mundo may sanhi at bunga. Kung mayroon kang inutang, mayroon din itong kabayaran. Tiyahin? Si Bai Chen ng Qingchu? Kilala mo ang aking tiya? Ilang beses na kaming nagkita. Malaki ang tiwala niya sa makalangit na tribo. Ganun ba? Bakit hindi niya nabanggit yun sa akin dati? Tila ayaw niyang magkwento tungkol sa makalangit na tribo. Alam mo ba na si Chuyen at ang Sorong Emperador ay nasa makalangit na tribo? Upang kausapin ang tiyahin mo? Ganun ba? Hanggang kailan mo balak na sundan ako? Nais ko lang makabawi sa'yo. Emperador Donghua, halos 70,000 taon na ako nagbabantay dito. Wala namang hindi pangkaraniwan sa batingaw ng Donghua. Ngunit ayon sa kilos ng mga bituin, mukhang may binabalak si Ching Sao. Paanong nangyari yun? Hindi ba't ikinulong na siya ilang libong taon nang nakalilipas? Kung totoo man po ang inyong tinuran, ako'y nangangamba na. Alam kong wala kang laban kay Ching Sao. Bantayan mo lang ang batingaw. Pag may masamang nangyari dito, sa susunod na 10 araw, patunugin mo ito at darating ako. Opo, masusunod ko. Tandaan mo, pag may banta ng panganib, patunugin mo yan gamit ang iyong salamangka. Masusunod po. Dahil isa kang prinsesa ng Qingchu, hindi na kita sisingilin sa nangyari. Ngunit pag sumunod ka pa sa akin, walang sisihan pag ako'y nagalit. Sino yun? Siya po kamahalan. Si Emperador Donghua. 20,000 taon na nakalipas, noong nagtungo kami sa Makalangit na Palasyo. Nakita ko na siya ng isang beses. Mataas ang katungkulan niya sa Makalangit na Palasyo. Iginagalang siya ng Makalangit na Emperador. Ano ang ginagawa niya rito? Yun ang hindi ko natitiyak. Kalimutan na muna natin. Ama, mula nung araw ng digmaan, hindi ko na mahanap si Lian. Si Li Jing, hindi na gaya ng dati ang mga kilos niya. Kinamumuhian pa rin niya ang ginawa niyo sa kanyang ina. 70,000 taon, ngunit ayaw pa rin niya makita ka. Ama, tulungan mo na akong mahanap agad si Lian. Sinundan niyo ako hanggang dito. Meron ba kayong nais sabihin? Meron nga ba? Ang layo na pala ng nalakad ko. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin niyo na. Yewa,
Mula nang itinanghal ka, marami kang naabot na hindi narating ng iba. Ikaw rin ang susunod na makalangit na emperador. Subalit sa ganang akin, kulang pa ang iyong kakayahan. At bakit nyo nasabi yan? Isang tingin ko pa lamang sa'yo. Masasabi ko nang lalo kang naging mahusay. Ngunit para maging perpekto, kailangan mong maranasang magmahal upang lalo mong maunawaan ang buhay. Hindi mo ba nasusubukang umibig? Umibig? Halata sa iyong mukha na tila naiilang ka. May tanong ako. May ginawa ang Tio Sangji mo. Ano ang masasabi mo roon? Kasalanan po niya yon. Ikaw, kung ipakakasal ka sa kakikilala mo pa lang at hindi mo alam ang ugali, papayag ka ba? Bibigyan kita ng halimbawa. Kung ipapakasal ka kay Bai Chen ng Qingqiu, anong gagawin mo? Hindi mahalaga kung sino siya. Maging siya man ay si Bai Chen. Wala naman yung pinagkaiba. Kung utos ng emperador, magpapakasal ako. Nakatitiya ka ba? Ano ito? Inaalam niyo ang damdamin ko? Nais ko lang mailigtas si Sangji. Tingin ko tunay siyang umiibig. Baka makagawa siya ng malaking gulo dahil sa munting ahas. Nais niyong magpakasal ako kay Bai Chen ng Qingqiu, kapalit ng aking tiyuhin. Ganun ba? Ikaw ang tagapagmana ng tribo. Hindi pa binibigay ang tatak ng prinsipe. Sa 20,000 taon mong pamumuno, lahat ng Diyos sa buong mundo, kinilala ka ng hinirang na prinsipe. Ikaw lang ang makalulutas ng suliranin. Ikaw lamang ang makapapawi ng sama ng loob ng Qingqiu. O sige, Pumayag ka agad? Huwag kang magsinungaling sa akin. Mas matanda siya ng 70,000 taon. makakatabi ko lamang naman siya sa aking pagtulog. Mahirap pa yan. Tunay kang matalino. Tama ang iyong naging pasya. Ang kasunduan sa kanilang kasal, kayo po ang nagtakda, kamahalan. Ngayon, nauwi ito sa katatawanan. Ang buong mundo, ano nang magiging tingin kay Bai Chen? Kayo lamang ang makasasagot nun. Dahil sa nangyari, ako man, walang mukhang maiharap sa'yo. Kasuklam-suklam ang munting ahas. Bilang alipin ng dakilang immortal, inakit niya ang anak ko at hinangad niyang may kasal. Kung kaya mo itong palampasin, ako hindi papayag. Sa aking palagay, ang kasal ay hindi mahalaga kay Munting Lima. Dapat siguro isang tabi na natin. Payag kayo? Hindi. Hindi yun maaaring maudlot.